Magandang araw, lungsod ng San Jose del Monte. Magandang San Joseño po sa ating lahat. Ngayon ay Huwebes, March 19. Salamat po sa pagtutok sa paboritong Thursday habit ng pamilyang San Joseño. Sa ngalan po ni PIO Head Brian G. Ocampo, ako po si Jeff Andrade at ito ang PIO Live. Ang programang maghahatid ng iba't ibang mahahalagang pangyayari, impormasyon at opinyong para sa inyo, San Joseño. Samahan niyo po ako sa isang oras ng makabuluhang pagbabalita, paghahatid ng mga kwento ng inspirasyon, at syempre, mga makukulay na ganap at mga programang nagpapadama ng mainit na pagmamahal sa bawat sulok ng lungsod. Bahagi po kayo ng ating talakayan at kwentuhan, kaya sama na sa diskusyon sa pamamagitan ng paglalagay ng inyong mga komento, katanungan o kaya naman pagbati sa ating comment section. Unahin natin ang Express Balita at Impormasyon, mga pangunahing kaganapan sa lungsod na dapat alam mo, San Joseño. Bumisita sa lungsod ang mga kawani ng Philippine Statistics Authority o PSA Provincial Statistical Office sa pamumuno ni Chief Statistical Specialist Elmora G. Baroquillo nitong Lunes, March 16, kung saan nakipagpulong si Mayor Ate Lida Robes kasama sina City Administrator Attorney Rizal de Mendoza at OIC City Civil Registrar Dr. Maricel Cabiling Ramos. Sa pagpupulong, tinalakay ang hiling ng punong lungsod na magkaroon ng PSA outlet sa lungsod ng San Jose del Monte upang mailapit at mapadali ang pagkuha ng mga national level records ng pamilyang San Joseño. Kasunod dito, malugod namang tinanggap ng mga kawani mula sa City Civil Registry Office ang mga bisita na nag-ikot sa kanilang tanggapan sa New Government Center at buong kagalakang ibinahagi ang mga best practices at tagumpay na nakamit ng kanilang opisina. Sa pamamagitan ng bukas na komunikasyon at pagbisita ng PSA sa lungsod, napapalakas ang ugnayan at koordinasyon ng lokal na pamahalaan sa mga tanggapang nasyonal. Patuloy sa pag-arangkada, ang Barangay Care Caravan o BCC hatid ang mga serbisyo at programa ng mga tanggapan ng pamahalaang lungsod, katuwang ang mga nasyonal na ahensya sa iba't ibang mga barangay at paaralan sa lungsod nitong Huwebes hanggang Sabado, March 12 to 14. Kabilang sa mga binabaan ng programa ay ang mga San Joseño mula sa Barangay San Martin 1 at Barangay San Rafael 3, gayon din ang mga mag-aaral mula sa Kaypian National High School. Tampok pa rin sa programa ang libreng notaryo at legal consultation hatid ng Office of the City Legal Service, libreng pagpaparehistro at request para sa mga birth at death at marriage certificate mula naman sa City Civil Registry Office o CCRO, libreng ID para sa mga senior citizen, PWD at solo parent, gayon din ang profiling, alok naman ng City Social Welfare and Development Office o CSWDO, katuwang ang PhilHealth Yakap. Mas inilapit naman na voters registration para sa mga residente at estudyante ang handog ng COMELEC San Jose del Monte. Layunin ng BCC sa pangunguna ni Mayor Ate Lida Robes na maiparamdam sa lahat ng mga San Joseño kasama ang mga mag-aaral sa lungsod ang kalinga at malasakit ng pamahalaan sa mga nasasakupan nito. Nagsagawa ng cleanup drive sa Burong Falls at Ocho Falls ang mga on-the-job trainees ng City Tourism Office at ang Yapak Tour Guides nitong March 12. Kasabay ng pagdiriwang ng National Women's Month, ipinakita ng mga kalahok, lalo na ng mga kababaihan, ang kanilang malasakit, aktibong pakikilahok at mahalagang papel sa pangangalaga at pagpapanatili ng kalinisan sa kalikasan. Ito ay bilang bahagi din ng patuloy na pangangalaga ng mga likas na yamang nasasakupan ng lungsod. Layunin ng gawain ito na mapanatili ang kalinisan at kaayusan ng mga kilalang likas na atraksyon sa lungsod, mapalakas ang kamalayan ng komunidad sa kahalagahan ng pagpapahalaga sa kapaligiran at hikayatin ang bawat mamamayan na makiisa sa pagpapanatili at pagpapahalaga sa likas na ganda ng The Rising City.
Nakiisa ang mga paaralan at iba't ibang mga tanggapan ng pamahalaang lungsod sa isinagawang first quarter nationwide simultaneous earthquake drill ng City Disaster Risk Reduction and Management Office o CDRRMO nitong March 12. Sa pangunguna ng mga pinuno ng paaralan, guro at school disaster risk reduction and management coordinators, aktibong nakiluhok ang mga mag-aaral at kawani nito sa pagsasanay upang mapalakas ang kanilang kahandaan sa oras ng sakuna. Nakiisa rin ang mga empleyado ng pamahalaang lungsod upang mas mapagandaan ang agarang pagtugon sakaling magkaroon ng malakas na lindol. Layunin nitong mapalawak ang kaalaman at kahandaan ng bawat isa sa tamang hakbang sa panahon ng lindol upang matiyak ang kaligtasan hindi lamang ng sarili, kundi pati na rin ng mga mamamayang kanilang pinaglilingkuran. Nagpasiklab ng husay, talino at talento ang mga mag-aaral na Sanosenyo mula sa iba't ibang paaralan sa lungsod sa idinaos na Regional Festival of Talents na ginanap sa Baler, Aurora nitong March 13 to 15. Sa pangangasiwa ng DepEd San Jose del Monte, personal silang sinamahan at sinuportahan ng kagawaran sa pamumuno ni Schools Division Superintendent Dr. Leonardo Canlas at mga kasamang kawani nito, gayon din ang pamahalaang lungsod sa pamamagitan ni Assistant City Administrator on Youth and Education Elizel Cantimbuhan. Iba't ibang kategorya ang sinalihan ng mga kabataang Sanosenyo kung saan ipinamalas nila ang husay at dedikasyon ng laing Sanosenyo, mapasining man o akademiko. Sa direktiba ni Mayor Ati de Robes, buong suporta, pagmamahal at pagpapahalaga ang inilalaan ng pamahalaang lungsod sa mga mag-aaral na nagpupursige sa kanilang pag-aaral, nag-uuwi ng karangalan sa lungsod at nagsisilbing mga makabagong inspirasyon ng kabataang San Joseño. Tara't silipin naman natin ang mga aktibidad at programang nagpapalakas sa ating komunidad. Ano po kaya ang latest sa inyong mga barangay? Alamin natin yan sa Ganap sa Barangay. Sa Barangay Kaypian, Barangay Kupuyan, isinagawa ng pamunuang barangay sa pangunguna ni ABC President at punong barangay Zosimo B. Lorenzo ang programang Serbisyong Lingap nitong Sabado, March 14. Kasama sa layunin nito ang pangangalaga sa bagong tulay sa Sapang Labig, malapit sa Materials Recovery Facility o MRF sa Abela Road at pagsasaayos ng mga kakalsadahan na nasasakupan nito. Sa tulong ng mga kawani ng barangay, nailagay na rin ang mga traffic markings upang maiwasan ang aksidente at masiguro ang kaligtasan ng mga motoristang San Joseño. Sa Barangay Minuyanto naman po, nagsagawa ng Barangay Anti-Drug Abuse Council or BADAC lecture seminar ang San Jose del Monte City Police Station nitong Lunes, March 16 sa mga kawani ng naturang barangay. Nakiisa sa aktibidad ang mga barangay tanod, barangay health workers o BHW, lupong tagapamayapa, mga purok leaders, mother leaders, at VAUC officers. Layunin nito na palakasin ang kamalayan at koordinasyon ng komunidad laban sa ilegal na droga, gayon din ang pag-iwas sa karahasan laban sa kababaihan at kabataan, habang pinagtitibay ang ugnayan at pakikipagtulungan ng iba't ibang sektor sa barangay upang mapanatili ang isang ligtas, maayos at mapayapang pamayanan. Sa Barangay San Rafael 4, sunod-sunod na mga programa ang isinagawa ng pamunuan para sa kanilang mga kabarangay. Katawagang City Health Office, nariyan ang PhilHealth Yakap, program orientation para sa mga opisyal ng pamahalaang barangay sa United San Rafael nitong Lunes, March 16, na naglalayong mapalawak ang kaalaman ng mga opisyal ng barangay hinggil sa mga programang pangkalusugan ng PhilHealth, partikular na ang Yakap program, upang mas mapalakas ang koordinasyon at matiyak
na maiparating at mapagkaloob ang mga nararapat na serbisyong pangkalusugan sa bawat mamamayan. Matagumpay ring naisagawa ng pamunuan ang dishwashing liquid making nitong Miyerkules, March 18, sa pangunguna ng tanggapan ni District 2 City Councilor Ina Capa, katuwang ang mga kawani para sa mga residente nito. Layunin ng aktibidad na mabigyan ng mga Sanoseño sa barangay ng karagdagang kaalaman at kasanayan sa paghahanap buhay na maaaring gawing pagkakakitaan at makatutulong sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Dako naman po tayo sa Barangay Muzon South. Sa pangangasiwa ni Public Employment Service Office at Barangay Training and Employment Coordinators o BTEC ng barangay, naisagawa ang community-based training na nakatuon sa paggawa ng masarap na kimchi at atsara para sa mga Sanoseño ng Harmony Hills One Homeowners Association nitong Martes, March 17. Layunin ng programa na madagdagan ang kaalaman at kasanayan ng mga residente sa paggawa ng produktong maaaring pagkakakitaan bilang dagdag oportunidad at hanap buhay para sa bawat pamilyang Sanoseño sa Barangay Muzon South. Yan po ang mga balitang ating nakalap mula sa ating masisipag na mga Barangay Public Information Officers na katuwang natin sa paghahatid ng tama at napapanahong balita at impormasyon sa lungsod. Ngayon naman po, kilalanin natin ang hinirang ng mga bagong muka ng City College of San Jose del Monte matapos ang Mr. and Miss City College 2026 Coronation Night na bahagi ng 9th founding anniversary ng institusyon. Sila ang mga kabataang refleksyon ng mga core values ng paaralan, inspirasyon ng mga kabataan at pag-asa ng ating pamayanan. Panoorin po natin ang live interview ng Mr. and Miss City College of San Jose del Monte 2026 kasama si PIO Head Brian G. Ocampo. Magandang Sanoseño, ngayong araw ay may special tayong bisita dahil makakasama po natin ang dalawang estudyanteng hindi lang nagpakita ng kagandahan at kagwapuhan sa entablado, kundi pati na rin po ng talino, ng confidence at tunay na lahing San Joseño. Tatak City Collegian. Sila po ang mga bagong itinanghal na Mr. and Miss City College of San Jose del Monte. Kaya naman mga kababayan, samahan niyo po akong i-welcome ang ating bagong Mr. at Miss City College of San Jose del Monte. Welcome to PIO Live. Bumati muna po kayo at magpakilala sa ating mga kababayan. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Nicole Andrea C. Bodis from the School of Public Administration and Governance. I am your Miss City College of San Jose del Monte 2026. Welcome to PIO Live, Nicole. And syempre kasama din po natin ang ating bagong Mr. City College. Hello po everyone. Ako si Emmanuel R. Loreto from Bachelor of Science in Psychology, your new Mr. City College of San Jose del Monte. Unang-una sa lahat, congratulations sa inyong tagumpay. You really deserve the crown. Pero, how's the feeling? Kumusta kayo ngayon? You have the winning glow, by the way, ha? Nasa Cloud9 pa rin ba kayo, Emmanuel? Yes po, actually, sobrang saya at until now, hindi pa rin po ako makapaniwala na nakuha ko yung title for the second time. Kasi yung first time ko sumali sa pageant is nag-failed nga po. So the second time is very nostalgic and nakaka-satisfy po siya nung hunger sa crown. So yeah, all the preparations, nung tinawag po yung pangalan ko doon, parang nag-payback po siya lahat. Si Nicole naman, kumusta ka, Nicole? Kumusta ang pagkakaroon ng corona yan? Still in Cloud9 din po. Yeah, every time I watch kung on how ako i-crown that night, sobrang until now talagang lagi akong naiiyak. Kasi same as him po, yung effort, sacrifices, feeling ko po talaga lahat is nag-payback rin po talaga. Nicole, balikan natin yung moment na yon nung natawag ang pangalan mo na ikaw na nga ang itinanghal na Miss City College. Ano yung nasa isip at puso mo that time?
first of all talagang si Lord. And every time I heard they're calling my name or my program, talagang I always say thank you Lord. Yun lang talaga. And then, sumunod na rin po nun is yung efforts ko po, yung sacrifices, all that I did just to win and to execute what I planned. And then, yung mga tao na rin po tumulong sa akin. Ayun po talaga. How about Emmanuel? Si Emmanuel kasi nung kinoronahan po siya, he was very emotional. Yes po. Can we go back to that moment, Emmanuel? Okay. Actually, that moment po talaga, sabi nga po nila, my life flash through my brain. So, yung moment na po yun, the moment na tinawag yung pangalan ko in my department, nag-flashback po sa akin lahat ng preparations, yung mga mukha po ng mga tumulong sa akin just for me to perform to that stage po. So, nung tinawag po yun, sobrang saya ko po talaga. Sobrang naiyak din po ako kasi parang worth it po lahat ng sacrifices nila, lahat ng time na binigay nila sa akin just for me to give a spectacular performance po. And you did spectacular, by the way. At balikan natin, i-flashback na natin ng todo-todo. How did you prepare for the competition? Okay. The process is actually very hard kasi po napakarami naming pinagdaanan, especially ng mga instructor ko. I have to deal with my past kasi nga nagkaroon din po ako ng parang inisip ko din that time kasi nga nag-failed ako last time. So, kailangan ko po talagang i-improve yung sarili ko. So, self-improvement po talaga yung isa sa pinaka-goal ko that time. So, the process is very hard po to the point na napunta na po ako na parang gusto ko nga po mag-back out kasi nagsa-self-doubt po and may mga problems din po nakasabay nun. But with the help of my family, friends, and also the department, especially Prof. Warren, na-overcome ko po lahat yun and here I come. Wearing this crown, proudly representing our department, and now will soon also represent our school po. At ikaw naman, Nicole, how did you prepare for the competition? May mga special routine ba ang mga kababaihan pagdating sa mga ganito? First, syempre, for mental preparation, actually, si Lord talaga. And then, for preparation po in this pageantry, I always take care of myself kasi syempre ako yung mag-execute ng lahat eh. Everything that I plan, if hindi ako okay, then I cannot execute it all. So, ayun po. Especially when I present myself, I want myself to be presentable. I go to the gym whenever I have time. And if there's no time, I do workout at home. Talagang hindi ko po pinabayaan yung sarili ko, especially not just physically, but also mentally, emotionally, and ayun po, for the Q&A, I always try to interact. Hindi po ako nag-isolate. Syempre, I need to engage myself in the community. So, ayun po. Actually, just a simple routine, pero lahat po yun talagang tinatanawan ko ng lessons. Even under different circumstances and silver lining, I try to always learn and try to see for where I could help myself, para ganun po. And this is the proof talaga na if you come prepared sa any competition, talagang may positive na outcome tulad po ng nangyari sa dalawang ito. But all throughout the competition, anong pinaka-memorable or pinaka-challenging, sige, any of the two? Let's say the challenging part for me is my hectic schedule kasi po as a working student. Pero actually parang nabaliwala po yun dahil nga sa memorable moment that I had, which is the building the relationship, the healthy friendship that I had with the candidates. Kasi po talagang lahat po kami collaborative and united. Hindi po siya yung tipong this is for a friendship for male candidates and female candidates. No, talagang lahat po kami collaborated, and not just during the preparation but also during the competition. During the competition, lahat kami masaya. Lahat kami nagtatawanan, ganon. Though focus pa rin kami, pero still we're having fun and enjoying the moment. Ganon po. So, there are different circumstances and challenges, but because of having healthy friendship with them, so hindi ko naman siya masyadong napansin. Lahat po magaan. And yun yung pinaka-memorable na moment that I have with them. Kaya mas naging madali yung journey mo. Yes po. Si Emma naman, ikaw.
let's talk about pressure. Kasi sinasabi mo na this is not your first time. Yes po. So how did you handle that pressure? Actually po, yung pressure is thrice po, especially this year kasi nagta-title po yung psychology back to back to back. So this is the fourth time na na-handle namin yung crown. So yung preparation po, sobrang hirap kasi pinipilit ko na sa sarili ko na kailangan ko makuha yung crown kasi nga po, may title kaming pinapahalagahan. But also, in the process, I also discovered kung bakit nga ba talaga ako sumali sa pageantry, which is to fully implement what I advocate for, which is na-discover ko rin po with the help of my fellow candidates how important unity really is. Kasi nung nagkaisa kami, naramdaman namin na kahit dapat ang turing namin sa isa't is magkakalaban kasi nga may isa kaming goal which is to get the crown. But given na may ganun kaming dapat na isipin, we still find a way to create bonds na makapag-hang out together and na-strengthen po nun yung drive ko to fully implement yung in the near future, to fully implement what I advocate for, which is unity in diversity po. And this is a good reminder po na binabanggit ng mga kabataang ito na itong corona, itong title, it will be just for 1 year kung tutuusin. But that moment na very unforgettable for them, it will be cherished forever. Nicole, balikan ko lang yung sinasabi mo kanina na napaka-hectic ng schedule. And I believe you are a working student. Paano Yes mo po. pinagsabay ang lahat ng ito? Actually po kasi yung rehearsals po namin and workshops, nag-adjust naman din po yung nag-handle sa amin. Ayan, ginawa po nilang gabi. And yung trabaho ko po kasi from morning to hapon. Ayan, 8 to 8 p.m. So, after po ng work, diretso naman po sa school. And then, after naman po sa school, diretso naman po akong preparation ng like, yung sa mga susuotin ko po, ganyan, inquiries for hair and makeup artist, yung mga ganyan, yung mga kailangan ko po sa pageantry. So, wala pong tapon talaga yung buong araw ko everyday. So, ayun. And kung may matitira man po doon na oras, I'm spending it with myself. Kasi syempre, I need to be prepared. Kasi sayang naman yung mga, mga inasikaso ko. So, ayun lang po. Talagang lahat po yun siniksik ko sa kada araw. Wala pong hinahayaan na oras na may masayang. And this is the best part. Natuturuan natin talaga yung mga candidates natin na i-manage ng maayos yung time nila. I'll go back to Eman. Ikaw na. Siyempre, what was your favorite part of the competition? My favorite part of the competition is the competition itself po. Kasi yun nga po, sa competition, tinulungan po nito na matutuhan namin yung mga dapat naming matutuhan. We are able to create bonds, relationship with the candidates to the point na, ayun, parang ayaw na namin i-let go yung isa't isa. Even after the competition, nag-hangout kami, night swimming kami. Kasi sobrang wholesome po ng competition na nag-create na kami ng family all throughout the event. And ayun nga, may tinatawag kaming bunso, kasi kasama na yung mga senior high. So, the whole competition is the most memorable thing na nangyari sa akin. Tsaka, I believe na nangyari din sa mga candidates. At may sepangs pa talaga ngayon yung mga candidates natin. At napakagandang malaman na hindi pala talaga competition ang turingan ng bawat isa sa kanila. But Nicole, ikaw, how about you? Paano mo hinandle tong ano ba ang favorite part mo dito sa competition? Hindi pa ninyo nababanggit ang Q&A, ha? Ang favorite part ko po, actually, yes, one of my favorite part is yung Q&A. Hindi lang po siya just to present myself, but it is the most right timing and opportunity for me to speak up and to be the voice of the City Collegian. And kaya, one of the most memorable and favorite part ko po yung Q&A. Kasi I shared my thoughts, ganyan. And I believe naman din po na I did the right thing. So, I shared knowledge, hindi naman, ayun. Ang sarap lang po i-share yung journey or yung preparation ko last time, which is, yun po kasi yung tanong sa akin, mentally prepared daw, how. Yeah, yun naman po, yun naman po.
And this is a true testament po talaga na ang mga City Collegians ay handang-handa sa kahit na anong hamon and even sa mga pinakamatitinding tanong na ibabato sa kanila. But syempre, part of your journey is yung mga taong naging bahagi ng inyong Yes success. po. So baka kung may gusto kayong pasalamatan sa inyong mga kaibigan, kadepartamento, kapamilya, Nico, you may start. Yeah, I have a lot. First po, thank you po for inviting us here. I want to thank with the SSC of our school, Supreme Student Council, and our officials in our school, and our my family, friends, my BFF Tala, and my classmates, and sa kinabibilangan ko pong program, which is the Bachelor of Public Administration, to our Dean, Doc Noel De La Rosa Gapi. Thank you so much for trusting me to represent our program, and to our program organization, DIPAD. Thank you so much for helping me and for guiding us, Mr. and Miss BPA 2026, especially to Carl Patrick Abong. Thank you so much. And to my hair makeup artist, Mami Emil Daquinia, and to my to Kuya Cooper for my wardrobe during the pageantry, and especially the last but not the least, my partner, Architect Edward Capo. Thank you so much for helping me all throughout the progress with absolutely everything, and to the Lord God. Thank you so much. All of them are part and one of the reason why I am here right now. I'm just so beyond grateful. Thank you so much. Thank you very much, Nicole. Wala na po tayo sa competition na talagang ang paraan lang talaga ng pagsagot ni Nicole ay parang nasa pageant and Q&A portion pa rin. How about you, Emmanuel? Sige, pasalamatan mo na yung mga dapat pasalamatan. First of all po, I would like to thank God for guiding me here in this competition. And also, I want to thank the Department of Psychology for helping me, building me in order for me to give a spectacular performance in the stage. My family, my father and mother who sacrificed everything just to give me what I need in this competition. To my friends, Eman Civic Gomez, John Red, and kila Yanli, thank you sa inyong lahat dahil sa inyo, isa kayo sa nag-build sa akin na, ayan, dahil din sa inyo, kayo din yung inspiration ko to strive for more. To my pride, BSP 1A, para sa inyo po lahat ng ito, especially sa department namin. Kay Prof. Warren na hindi nagsawa magturo sa akin, binuhos niya po talaga yung oras niya, kada may free time siya, pag di siya nagtuturo. Tuturuan niya po talaga ako mag-Q&A. And sa lahat po ng tao na nakapaligid sa akin, thank you po dahil sa inyo, mas nag-burn po yung fire inside me to strive for more, to learn more, and also to represent our department and also my name. And gusto ko lang i-highlight, napakaganda naman sinasabi ng mga batang to na they're very thankful for the guidance of our Lord. Siyempre, hindi nila nakakalimutan yon. At napakaganda ng sinabi mo na thank you for helping me and thank you for building me. Kasi talagang this will be a forever grateful moment for the both of you. But let's talk about, bilang mga bagong Mr. and Miss City College, ano ba yung aasahan namin sa inyo? Ano ba yung mga advokasiyang ire-represent ninyo or ipupush ninyo? Let's talk about that, Ayman. Okay po. So, as your new Mr. City College, isa po sa reason kung bakit ako nag-pageant is to fully implement what I advocate for, which is unity and diversity, creating positive change. Because I really aim to give my fellow City Collegians the environment, the free environment that they deserve. Also, I want them to fully express themselves among others because I believe that is one of the main problems that the youth is facing right now, because they are too shy to express themselves among others because they are too scared to be judged. So, ayun po yung gusto kong baguhin sa youth. I want them to feel belonged, even though we share different uniqueness we have, and I want them to also remember that uniqueness is power. It what makes us different from other people, but that doesn't mean that we need to separate ourselves to them, because uniqueness is given by God. We are made by God hand to hand. So
hindi po natin yun dapat ikahiya, dapat i-embrace po natin yun. Thank you very much, candidate number 1. Ay, wala na po talaga tayo sa competition. I'm just really amazed on how you speak. Ikaw naman, Nicole, as the new face of the City Collegians, ano ang advocacy mo na gustong i-promote at i-push? I really want to promote strengthening community engagement, especially as a public administration. Nakapaloob din po yung as a public servant. So, yeah, as a youth, especially na nakikita nila as a weak generation, as a youth po, I want to promote strengthening community engagement kasi that's how powerful youth are. By just engaging themselves, even with the help of basic etiquette, simple actions, I want them to realize na even individually na ito lang yung kaya mo. If we are all engaging ourselves in a community and we unite, we collaborate, yung the collective efforts and collective actions, it could make a huge impact and change, especially for our rising city. And malaki ang part ninyo doon Yes bilang po. mga bagong ambassadors ng City College. Kasi yung youth din po ngayon, siguro iniisip nila na ito lang yung kaya kong gawin, ganyan. Pero, if we all act as one, we can make a change by being collaborative, by engaging ourselves. Kahit sa mga simpleng bagay. Because kahit sa mga simpleng bagay na pag pinagsama-sama po natin yan, that's powerful. And you can start. Diba? Yes. You can start anytime. And that's how kung ganun po yung, kung paano po ako magsisimula at makiki-participate, syempre, that's my advocacy. I need to participate and to start with my advocacy, I'm going to start with myself by being disciplined and by doing what I advocate. And you can start now. Yes. Just by advocating for a lot of programs for your fellow City Collegians. At gusto ko lang i-highlight you are not weak. Your generation is not weak. I believe we you are. have all the potential. Yes. Okay, to propose change, to make a Yes po. change, and you can start now. Let's talk about one final question. Siyempre, I hope yung mga kabataan po natin ngayon talagang mapapanood ito at magsisilbi talaga kayong inspirasyon. For those watching right now at baka umaasa na possible, ako ang susunod na maging Emmanuel, ano kaya ang magiging mensahe nyo sa mga kabataang ito? And for the youth who are inspiring to become one of us to join the pageantry, I want you all to try because there is nothing wrong with trying. Though mistakes are made, but mistakes are meant to build us. Nasa buhay na talaga ng taong pagkakamali. I also want you to be reminded na kapag nakagawa na tayo ng mali, make sure po natin na hindi na po natin yun mauulit. And that is the beauty of pageantry. It teaches us how to fully reflect, how to express ourselves in the public. So, wag po kayong matakot at sumali sa mga ganitong patimpalak because hindi lang po ito nagbibigay ng corona, nagbibigay din po ito ng lesson sa atin as a youth and also soon to be leaders po. Thank you very much, Emmanuel. That was really beautiful. And of course, ang ating beautiful City Collegian, Nicole. Thank you po. Yes, same po as him. Don't be afraid to try. And syempre, let's include God always. Kasi po, iba ang faith sa sarili kapag may pananampalataya din sa Diyos. And yes, I want you to trust yourself. I want you to try. And if there are failures, don't be hard on yourself. And don't be hard on yourself. Just think that those are learnings in your journey. And I want you to think that pageantry is an opportunity. It is not always about the title. It is not always about having the crown and the sash. It is about the opportunity and time to speak up for us youth and for everyone. And that's the power that we can hold, not just the title. Ayun po. And napakaganda naman sinasabi ng mga kabataang natin ito. Kasi talagang, even me, I just realized
na more than experience, more than yung bonds na nabuo, more than yung confidence na ibibigay ng pageant na ito, ay talagang yung mga sinasabi yung mga words of wisdom. I hope maraming napulot na aral yung mga nanonood natin ngayon dito sa ating programa because of these candidates or because of the Mr. and Miss City College natin. And with that, maraming salamat po sa ating bagong Mr. and Miss City College of San Jose del Monte sa pagbabahagi po ng kanilang karanasan at syempre ng inspirasyon. One final look with our new Mr. and Miss City College. Pwede kayong kumaway, of course, ang mag-wave sa ating mga kababayan na nakatutok ngayon dito sa ating PIO Live. Bilang mga proud San Joseño, tunay po na nakaka-proud din na makita ang mga kabataan tulad ni Emmanuel at saka ni Nicole na handang kumatawan sa kanilang paaralan, of course, sa ating The Rising City. Dala ang magandang halimbawa, dedikasyon at pagmamahal sa lungsod ng San Jose del Monte. Gusto na rin po nating pasalamatan, of course, ang ating City College President, Dr. Roger S. Ambida, at ang magkatuwang sa serbisyo, Mayor Ate Rida Robes at Congressman Arthur Robes dahil po sa pagpupursige na magkaroon ng City College, kaya po nagkaroon tayo ng ganitong mga produkto, sina Emmanuel at sina Nicole. Muli, congratulations to both of you. Naway magpatuloy kayong maging inspirasyon sa inyong kapwa estudyante at syempre sa lahat ng pamilyang San Joseño. Ito po ang PIO Live, ang programa na patuloy na magbibigay ng kwento ng tagumpay at inspirasyon mula sa ating mga kababayan. Mabuhay ang mga proud San Joseño, mabuhay ang mga City Collegians. Maraming salamat, Aria San Joseño. Thank you very much, Nicole. At yan po ang ating panayam kina Mr. and Miss City College of San Jose del Monte 2026. Emmanuel Loreto ng BS Psychology at Nicole Andrea Bodis ng BS Public Administration. Maraming salamat po sa inyo at syempre sa pamunuan ng CCSJDM sa pamumuno ni City College President Dr. Roger S. Sambida. Abangan ang kabuuan ng mga balita at detalye yan sa Balitang San Joseño Express araw-araw sa PIO Facebook page at syempre sa mga official Facebook page ng bawat tanggapan ng pamahalaang lungsod at mga barangay. Maraming salamat din po sa mga katuwang natin sa paghahatid ng mga latest update mula sa ating mga DGIOs at BPIOs o mga Digital Governance at Barangay Public Information Officers. Susunod, kilalanin natin ang mga miyembro ng kauna-unahang organisasyon sa lungsod na binubuo ng mga lokal na negosyante at namumuhunang San Joseño sa larangan ng turismo at negosyo, ang City Related Establishment Society or on Tourism o CREST. Kung ano ang kanilang advokasya at mga programang alok ng kanilang samahan, alamin natin sa pagbabalik ng PIO Live. Pasalamat natin sa Diyos, ano man ang ipinagkaloob sa atin, at paunlangin natin itong mga bagay nito. Sa isang araw, ihaharap natin yan sa Diyos.
Ito pa rin po ang PIO Live. May tanong, reaksyon o mensahe po ba kayo? Sali na sa usapan. I-comment na yan dahil gusto naming marinig ang boses ng bawat Sanosenyo. Kaya makilahok at maging bahagi ng talakayan dito sa PIO Live. Isa sa mga nagpapatibay sa pundasyon ng matatag na lungsod ay ang pagkakaisa at samahan ng mga mamamayang bahagi nito. Sabi nga nila, ang bayanihan at pagkakaisa ay likas at matibay na sandata ng anumang layunin at advokasya. Kaya naman sa lungsod ng San Jose del Monte, maging mga lokal na negosyante at namumuhunang Sanosenyo sa larangan ng turismo at negosyo na nagtatag rin ng kanilang samahan. Ano nga ba ang kanilang advokasya at mga programang alok sa ating mga Sanosenyo? Panoorin po natin yan sa panayam sa kanila ni PIO Head Brian G. Ocampo. Magandang Sanosenyo, ito pa rin po ang PIO Live. From relocation to destination. Yan po ang malaking transformation ng lungsod ng San Jose del Monte sa nakalipas na mga taon. At sa kasalukuyan, ang ating lungsod ang most visited destination sa buong lalawigan ng Bulacan. Ang tagumpay na ito ng industriya ay hindi lamang po dahil sa mga maayos, tapat at magandang pamumuno, kundi dahil sa tiwala po ng ating mga investors at pagkakaisa ng mga tourism-related businesses. Kaya naman po ngayong araw, makakasama natin sa ating studio ang pinakaunang organisasyon na binubuo ng mga namumuhunang Sanosenyo sa larangan ng turismo, ang City-Related Establishment Society on Tourism o CRES. Makakakwentuhan po natin ngayon ang kanilang Pangulo, none other than the very beautiful and elegant President Juna Quevedo. Hello, ma'am. Hello, Sir Brian. Welcome po sa PIO Live. Bumati muna po kayo sa ating mga kababayang nakatutok ngayon sa ating programa. Hi! Mabuhay San Joseño. Napakataas ng energy ni Ma'am Juna at napakaganda po at napaka-exciting ng mga pag-uusapan natin. Yes, sir. Unang-una sa lahat, ma'am, let's talk about your organization. Ano po ba ang CREST? Ang CREST ay a City-Related Establishment Society on Tourism. Ito ay binubuo ng mga negosyante ng mga iba't ibang na related sa turismo. Ano po ang mga, para sa mga kababayan po natin hindi kabisado o baka first time po nilang narinig ito, ano po ba yung mga establishments na ito, ma'am? So, iba't iba. Kagaya na number one, we have different sectors. No? Sector of hotels, resorts, local products, at saka ano pa? Accommodation, at saka travel and tours, and iba pa. So lahat po pala talaga ng mga negosyo na magpo-promote hindi lang po sa ating mga serbisyo, kundi ng mga destinations din dito sa lungsod ng San Jose del Monte. Ma'am, gaano na po karami yung mga members po ninyo? We have already mga more or less 75 members. Oh, 75 different organizations. Opo, And different sectors. And this is the first time po na nagkaroon ng ganito. Actually, sir, pang second time kasi magpo 4 years na kami. So, yung first 3 years, ito ay under kay Vice Aba. Siya po ang unang president. Okay, tapos nag-boom na ng maboom until so, mas ako matatag. po ang sumunod. Ako po ang next. Ma'am, gaano po kahalaga na dito sa ating lungsod, meron tayong ganitong grupo na tumututok sa sektor na ito? Alam mo, maganda kasi. Alam mo, sir, kasi napakaganda. Kasi tayo ay, kasi ang establishment namin ay tumutulong. Tumutulong ito para lalong makilala ang San Jose. Ito yung maraming mga, kagaya ng mga hotels, kagaya ng mga travel and tours. Hindi na kailangan tayo lalayo pa, lalo na this coming summer na, summertime. So, kaya naisipan namin ang CREST Summer Saya Expo para ito ay puntahan kasi tayo ay naghahanap ng destination kung saan tayo pupunta, lalo na pag summer na, saan tayo mag-swimming, saan tayo pupunta, no? It's time for us to
to unwind, Yeah. no? Kasi summertime na, lalo na dala-dala natin ang mga anak natin, ganon. So, ito But yun. more than the businesses, ma'am, napakaganda kasing malaman na ito, mga establishments nito, ay nagpo-provide din ng kabuhayan sa Yes. milyon or siguro libo-libong mga kababayan po natin. Yes. So nagkaroon tayo ng nagkaroon ng hanap buhay ang ating taga San Joseño. Mhm. Kasi ang aming ang pinakaano namin na ang mga tao namin ay from San Jose. And I heard, ma'am, ito ay nabuo during the pandemic. or Yeah, after pandemic. Yeah. Nabuo ito after pandemic dahil 'di ba bumagsak yung turista na tourism natin. Mhm. So ito ay binubuo ng mga negosyante kasi lalo na nung pandemic Yeah. talagang bagsak talaga, patay talaga ang mga Mhm. negosyo natin, no? Opo. Mhm. So binuo ito para ito ay mabuhay muli, Yeah. para makilala muli ang Mhm. ating mga yung establishment na Mhm. ano sa tourism, no? Under sa Mhm. tourism. At napakaganda po na ang CRES talaga ay isa sa mga grupong nagpo-promote po talaga, hindi lang ng Yes. turismo dito sa ating lugar, kundi lahat ng mga negosyo, pati ng mga trabaho sa ating mga kababayan. Yes na yes. Ma'am, let's talk about ngayong summer season kasi inaasahan po na dagsa ang mga kababayan natin na mag-outing, magti-team building, at syempre mamamasyal. Kaugnay nito, meron daw po kayong napakagandang programa. Meron tayong Crest Summer Saya Expo sa Star Mall. Sa Star Mall. March 20 to 22. Mhm. Ito ay 3 days. Mhm. Talagang maraming makikita doon, hindi lang yung mga syempre marami kaming mga promo doon, na lahat doon makikita nila kung anong kailangan nila, lalo na sa local and international travel and tours, no? Nandiyan din yung mga resorts. Mhm. Yung resorts, kasi actually maraming resorts na pala dito sa San, hindi na kailangan lalayo pa. Mhm. Kasi meron na dito sa San Jose mismo. At ibig sabihin, lahat po ng mga Yes. ipe-present ninyo Yes. dito sa expo na to, tatak San Jose niyo lahat ng Yes, Tatak San Joseño. Para ito lalong makilala sa buong Manila at Yeah. saka sa Bulacan. Mhm. Ah, At marami po sa mga kababayan na talaga natin na as of now, ayaw na talaga nilang lumayo. Tama, ma'am? oh, hindi na kailangan lumayo. Meron na tayo dito Yeah. Kompleto tayo. Yeah. Huwag na lumayo Mhm. para magkaroon ng kabuhayan ang Yeah. ating mga negosyante Mhm. dito. Ma'am, gaano karami po yung magpa-participate na exhibitors dito sa Actually, expo we have ninyo? only 20 booth na Okay. cubicles. So, Mhm. we have seven travel and tours, 7 din na resorts, at saka hotels, at saka iba pa. So, ibig sabihin, ma'am, ganun pala karami yung mga negosyong nag-o-open ng Madami! ganitong Actually, services. kulang pa kasi yung Yeah. cubic. Kailan limited lang. Mhm. Kaya very thankful ako sa Star Yeah. Mall, no? Kasi Opo. binigyan kami ng pagkakataon para doon mag-display. Mhm. And this is not the Mag-expo. first time po actually na nag-offer po kayo ng ganitong mga activities. Tama, Yes, ma'am? meron din kami that time. Kailan ba yon? Last Mhm. November, December. Yeah, mhm. Yung expo naman sa mga local Yeah, products. local products for Christmas naman. Yes. Dahil yung mga kababayan natin, they're craving for Christmas dishes. Yes. At Alam mo, maganda pala. Kasi Yeah. sa San Jose pala, kumpleto tayo Yeah, no? mhm. May mga local products, Yeah. at saka mga local tours. Marami dito pala Yeah. ng mga pwede sa San Jose na Yeah. puntahan nila. Mhm. Na Pero hindi nila ano po alam. ba yung mga inaasahan ng ating mga kababayan sa mga ganitong ma'am, Okay. tourism stakeholders natin? Yan ang maganda kasi pagpunta nila sa Star Mall, marami silang mga privilege, no? May mga pakulo kami doon. Tapos marami silang makikita doon. Meron kaming fashion show the third day. Basta maraming pakulo. Puntahan na lang nila kasi Yes. para maging exciting. Okay. Pasensya na po kayo at hindi namin ma-expose lahat muna. Yes, Yung hindi mo na mga- secret. Yeah, yung mga activities kasi po para at least hindi namin ma-spoil yung mga surprises na inihahanda po madaming ng CRES. magaganda. But let's talk about your other projects po. Baka naman may mga naiisip po kayong mga projects sa ating mga kababayan. Actually, sir, talaga I'm planning to have livelihood for Yeah. senior citizen. Mm. Okay? Gusto ko, alam sa totoo lang, gusto ko Yeah. talaga magkaroon ng hanap buhay ang mga senior citizen para magkaroon ng trabaho. Mm. Kasi as of now, kasi able pa sila, they can still Yeah. work. Ang problema, walang tumatanggap sa kanila. Okay.
So we're planning with a mayor na magkakaroon tayo ng hanap buhay for them. At saka bigyan sila ng priority. Dahil may trabaho talaga na isang establishment tumatanggap ng mga senior citizen. Tsaka At negosyo. parang nasa abroad, ma'am. no? Yes, yes. Kasi dito sa Pilipinas, nasanay po tayo na kapag lolo at lola na ay sa bahay lang. sa bahay na tayo. Which is Nag-aalaga wrong. ng apo. Which is wrong. Yeah. Kasi sila kaya pa nila eh. At saka lalo tayong tatanda. Ako Yeah. senior citizen ako Opo. ha. Mhm. Senior. Kapag during pandemic time, nasa bahay lang ako, para ako nagkakasakit. Kasi parang hindi sana yung katawan ko na nandoon lang, kumakain, tapos nag-gardening. Parang ganun. Boring ang buhay ko. Yes po. Kaya nagkasakit ako, hindi ko na mataas yung kamay ko. Talagang masakit lahat ng katawan ko. Yung bumalik na, ito masaya na ako. Kasi pupunta ako sa mga kliyente ko. Actually, ang negosyo ko talaga is educational field trip. Yun talaga. Siyempre, pag pupunta ka sa kliyente mo, nakikipag ka pa, marites. No? Alam mo, masaya yan eh. Professional marites, Yes, ma'am. no? professional Ah. marites. Sa work mo, gano'n. Yes. Masaya. Kasi talagang, tapos kakain kayo, masaya eh. Ganun And this is the masaya. perfect opportunity po na ang binibigay po ay choice po sa ating mga lolo at lola. Lalo na kung kaya pa nilang Alam mo, maghanap sir, buhay. talagang gusto ko talaga magkakaroon ng ganyan. Kaya, alam ko naman susuportahan ako ng ating Yes po. mayor. Kasi very naman yung mayor natin talagang tumutulong. And I'm very sure, ma'am, Yes. the administration of Mayor Ate Rida Robes will Yes. be giving you full support dahil gustong-gusto po ng Yes. ating mayora na matulungan Yes, ng ating ang mga lolo senior, at lola. yes. Talagang very thankful ako. I would like to thank, pwede mo Yes, pasalamat? sige po ma'am, pasalamatan natin yung mga dapat nating pasalamatan. I would like to thank to our mayor, Rida Robes, for the support, a big support na binigay sa atin sa CREST, and of course to our vice mayor Aba na very supported din, and then of course our tourism head Sir Peralta Sir Robert Ramirez. Thank you, sir, sa support. Grabe. And of course, to my family, Crest family, na very supportive talaga. To my officers, thank you so much. At pwede na mag-invite, Sige sir? ma'am, go ahead po. Oh. Invite our kababayan po. Inviting you, San Joseño, this coming March 20 to 22, punta po kayo sa Star Mall. Dito sa Star Mall Atrium Event Center. Pumunta kayo, napakasaya po at saka maraming packages na pwede kayo pumili, no? Napakamura lang, very affordable. No need to go out. Nandito lang yan sa atin sa San Jose, kaya Crest is the answer. Napakaganda nun. Crest is the answer, no? At least kompleto talaga ang Crest. Sa totoo lang. Yes po. This is my first time, sir. Never in my life na naging ako officer. Never. Kasi ayoko, kasi syempre pag ito sir, wala kasing sweldo, di ba? Kami Yeah, lahat opo. walang sweldo, wala kaming salary. Yeah. Extra service Opo. namin ito. But it seems you're enjoying your job, ma'am. Sa ngayon. Sa ngayon, you are enjoying what you're Oo, doing sir. po. Actually, sir, very busy ako. Very busy. My life is so busy. Yeah. Grabe, sir, kung alam mo Yeah, lang, opo. nako, ang trabaho ko 24 hours. Kaya, very busy talaga. Opo. Alam na alam Hindi ko. na po namin aalamin yung full schedule ni ma'am. But we are more than happy. Nakasama din po natin dito sa Of ating course. studio ang ilan sa mga officers po ng ating Yes. press. Nandito po yung aking mga magagandang officers. Nandyan si Ma'am Bea, for local products naman ito. Si Ma'am Ann sa Travel and Tours. Ayan. Ito si Ma'am Beth, our consultant and travel and tours din. Yes. Sir, talagang masaya. Nagkaroon ako ng maraming kaibigan dito, sir, sa Yes. sa organization. Maganda rin. O, inviting you. O, sino-sino yung may mga related on tourism, mag-ano kayo sa amin. Join us, Yeah. no? Mag-join kayo sa amin. Kasi masaya po ito. At syempre, lahat po ng mga members ng CRES Opo. ay may mga perks din po, di ba? Yes, sir. Na napopromote natin yung kanilang mga negosyo. Yes, sir. ma'am. At saka meron po din kami mga privilege card. Yeah. Na binibigyan namin, sir, kami mga members ng mga 5 to 10%. Depende. Pwede mag 5 to 15%. Yeah. Depende sa establishment. Yeah, it's really a two-way street sa Yes. pagitan ng mga negosyo at Oo. ng mga kababayan Alam mo, natin. sir, maganda kasi ito. Kasi nakakatulong no? Nakakatulong ito na, kasi itong sir,
kaganitong crest, no? Mga referral, no? Yeah. Mhm. Kung sino ang may nangangailangan nito, Yeah. binabato namin sa kabila. Mhm. O mga local tour, binabato namin. So gusto ko magkaisa ito. Gusto ko itong isang organization, sir, gusto ko magkaisa magtulungan. Mhm. Walang niga. Mhm. Kasi mahirap pag may niga eh. Opo. Kaya po mas Oo. nagiging healthy talaga. Oo, dapat yung healthy lang talaga. relationship Isang ninyo. organization dapat healthy lang talaga ito. Walang away, walang selosan kasi ang isang negosyo, isang establishment or negosyo, sir, at kahit sa business partner, ang number one talaga ang yung selos and inggit. Yeah. Yan ang nakakasira sa isang relationship. Mhm. Kaya yun ang gusto ko sa kanya na magiging masaya. Kami sa Crest. Napakagandang mindset po talaga. Ang dami ng quotable quotes na naibigay sa atin ng ating Pangulo. But one last thing, ma'am. Ano na lang po ang mensahe nyo sa ating mga kababayan na suportahan Okay. ang lokal na turismo ng lungsod ng San Jose del Monte? Yes. Sa ating San Joseño, kayo po ay ini-invite namin na Patuloy na patuloy suportahan. natin suportaan ang ating tourism kasi nakakatulong ito, sir. Yeah. Pag ano kasi, sir, pag ito ay nakilala, kapag nakilala ang ating lugar, ito ay nagkakaroon ng maraming trabaho, opportunity at mga business people na mag-i-invest kasi kilala na tayo. So, yun ang makakatulong at saka sino pa ang gustong, kaya tangkilikin natin ang ating produkto at saka mga local tours. Back to Ganun. basic po talaga Back na to basic. tangkilikin natin Tangkilikin talaga ang atin sariling talaga. atin. Kasi yan ang pinaka-importante, sir, eh. Huwag na tayong lalayo. Nandito lang sa San Jose, kompleto na tayo. No need na. Huwag na kayo umalis. Dito lang sa San Jose. Reminder yan for Ma'am Juna, ha? Wag kayong aalis dito sa lungsod ng San Jose del Monte kasi lahat Nandito mahahanap na. nandito Kagaya ng hotels. Nandyan, sir, yung mga resorts. Ang daming resorts natin dito, sir. At saka ang gaganda. And we diba? have the manpower, ma'am. Manpower, Yeah. yes. At saka kung kailangan ninyo ng tourist bus, meron din tayo. Kung kailangan din nyo ng mga team building, huwag na kayong lalayo. Meron sa Paradise Adventure Camp. Yes. Siyempre, para kung gusto nyo ng break time Yes. or ma-build yung relationship ninyo as a team, di ba ma'am? Yes, yes. Pwedeng bumisita. Maganda ang Saan po ba building. matatagpuan yan, ma'am? Para at least matatagpuan ang malaman natin. Paradise Adventure Camp sa Tungkong Mangga, San Jose del Monte, Bulacan. At meron po silang official Facebook page. Yes, For Paradise inquiries, Adventure. ma'am, Yes. Pwede po kayong makipag-ugnayan sa Paradise. Adventure Camp. Thank you very much, ma'am. Napakasarap po ng kwentuhan natin with President Juna, syempre. Pero syempre, napaka-limited din ang time natin. Oo We nga, hope na sir, sayang, makasama no? pa Next ka time. namin sa ibang mga projects po Yes, ninyo. sir. And with that, maraming salamat kay President Juna Quevedo. Ma'am, Ma'am. last few words na lang po. May baka gustong batiin po kayo or huling batch ng mga pasasalamat po ninyo? Ako talaga ay nagpapasalamat sa aking sa Crest family, no? Sila, sir, talaga very supportive, no? Sa aking mga officers. Talaga very, very supportive. Because of their support, sir, nandito pa ako. Kaya, thank you so much. At saka kay Sir Robert, nandyan siya. Kay Mayora, thank you ng marami po. Ang masasabi ko, don't give up, no? Napakaganda nun. Maraming salamat po sa ating Pangulo ng CREST na si Ma'am Juna Quevedo ng City Related Establishment Society on Tourism. Sa inyong oras, ma'am, at syempre napakagandang balita na ibinahagi niyo po tungkol sa inyong mga susunod na programa at events. Kaya naman, sa ating mga manonood po, mark your calendars. Huwag niyo pong palampasin ang CREST Summer Saya 2026 ngayong March 20 to 22 dyan po sa Star Mall, City of San Jose del Monte. Tara na sa San Jose at tuklasin ang natatangi nitong ganda. Maraming salamat, Arya San Joseño. Ma'am, thank you Arya very San much. Joseño. Napaka-happy po na. Napanood niyo po ang panayam ng PIO Live sa ating mga kasangga
pagdating sa lokal na pamumuhunan at negosyo dito sa The Rising City. Maraming salamat po sa CREST at sa inyong presidente, Ms. Juna Quevedo. Dako naman po tayo sa mga impormasyon, anunsyo o mga pabatid sa publiko na dapat alam mo, San Joseño. Unahin na po natin ang isa sa mga palaging inaabangang anunsyo. Hashtag walang pasok bukas, March 20, 2026. Matapos ideklara ng Malacanang na regular holiday ang araw na ito bilang pagunita sa Eid al-Fitr o pagtatapos ng panahon ng Ramadan at bilang paggalang sa banal nilang gawain, kababayan nating mga Muslim. Dahil po dyan, hashtag long weekend ang pamilyang San Joseño mula Biyernes March 20 hanggang sa Linggo March 22. Gamitin po natin ang mahabang panahong ito para sa mga makabuluhang bagay at mga kinakailangang gawin habang nagbibigay daan sa pagdiriwang ng ating mga kababayang Muslim. Pabatid naman mula sa COMELEC CSJDM, tara magparehistro na dahil bukas na po ang voter registration para sa barangay at SK election sa SM City San Jose del Monte na nagsimula na nitong March 16 hanggang March 31 po yan. Mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, sa pangunguna po yan ng Commission on Elections o COMELEC San Jose del Monte. Layunin nitong mapadali ang pagpaparehistro ng mga botante para sa mga first-time voters, senior citizens at mga nangangailangan ng biometric updating. Hinihikayat po ng COMELEC ang lahat na makilahok sapagkat mahalaga ang bawat boses at bawat boto ninyo para sa kinabukasan ng ating bansa. At yan po ang ating mga pabatid sa publiko. Bago po tayo magtapos, heto muna ang ating quote of the day. Isang paalala na magbibigay inspirasyon, lakas ng loob at positibong pananaw sa araw na ito. Dahil sa gitna ng balita at impormasyon, mahalaga pa rin ang pag-asa at pagpapahalaga sa kapwa upang lalo tayong ganahan, ma-inspire at magbigay inspirasyon din sa iba. Ito po ang ating quote of the day. Outer beauty attracts, but inner beauty captivates. Ayan po ay galing kay Kate Angel. Alam niyo po, madaling humanga sa itsura ng isang tao sa unang tingin, pero yung talagang tumatagal sa puso mo, yun yung ganda nila sa loob. Yung kabutihang ginagawa nila, yung malasakit nila sa ibang tao. Yung tapang at tapat nilang pagkatao. Yan ang nag-iiwan ng marka. Hindi lahat ng tao kaakit-akit ang panlabas na anyo. Pero habang nakakasama mo sila, ramdam mo yung pagiging totoo at ganda ng pagkatao nila. Ganon ang tunay na ganda. Hindi lang nakikita kundi nararamdaman sa bawat karanasan at sa epekto nila sa iba. Hindi mo rin kailangan mapansin palagi para maging kahanga-hanga. Tulad ng isang binhi na unti-unting tumutubo sa ilalim ng lupa, ang bawat maliit mong hakbang ay may halaga. Sa tamang panahon, magmumunga rin ito. Mamumunga rin ang iyong pagsisikap at lalabas ang iyong tunay na ganda at potensyal. Maraming salamat po sa lahat ng nakatutok sa ating programa. Dahil kayo ang bida sa segment na to, deserve nyo ng isang malakas na shoutout! Shout out! Shout out! Shout out! Shout out! Shoutout po from JD Johan. Hi or hello po sa PIO family. God bless po sa inyong lahat. Pagbati mula sa Johan family watching live from Barangay Miluyan 2, City of San Jose del Monte, Bulacan. Shoutout din daw po kay PESA Manager ng San Jose del Monte, Bulacan, Sir Perfecto Jaime Tagalog. Sir Perf, salute daw po. Salute daw po sa inyo, idol. From Michael Bartolay, shoutout po kay Richie Aguilion. From Elmira May Bonyan Laksamana, isa po sa ating mga reporters na nagbabalik bansa po dito sa Pilipinas. Shoutout daw po ang gwapo naman po ng news anchor. Sana ma-shoutout. Thank you, Mira. From Aguilion Richie,
Shoutout po sa Anchor, pero mas miss niya daw si Sir Brian Ocampo. Miss rin namin siya dito. So, pa-shoutout daw po. From Stephanie Pineda, shoutout daw po sa Team Live. Great job, guys. From ating PIO head, Mr. Brian G. Ocampo, shoutout po sa RSPC team. Yan po yung mga broadcasters natin, TV and radio broadcasters natin at iba pang delegates sa RSPC na ginaganap ngayon sa Aurora, Baler. Po. Shoutout din po from Jelay Vega Fria. Shoutout daw po kay Editor Renz. Yan. Shoutout daw dyan kay Renz. Editor po natin dito sa PIO. From Jelly de la Cruz watching here at Dipakulaw, Aurora. Hello po sa mga residente ng Aurora. From Sir J. Mark Castro, PIO po natin from Doña Remedios Trinidad. Hi Sir J. Mark. Shoutout daw po kay Sir Brian G. Ocampo. From Mayris Valyar Galendez, shoutout daw po kay Kyra Joy Rosende. Mabuhay ka ng payapa. Good luck sa buhay mo, heart heart. Yan. From Barangay Francisco Homes Yacal ng City of San Jose del Monte, happy Thursday afternoon po PIO family watching from Barangay Francisco Homes Yacal with Cap Nora Martinez Escuro. Hello po Cap. Maraming salamat po sa panonood ng PIO Live. From Nicole Andrea, thank you po, City of San Jose del Monte Public Information Office. Maraming salamat din po sa suporta, Ma'am Nicole Andrea. And from Josephine Silvano Gallego, shout out po sa baby cakes ko. And shout out kay Jem. Happy birthday, ILY. I love you. Ayun. So, hindi po natin makakalimutan syempre, shout out po kay Mr. Jun Lalican ng Amara Bellanas na napakaganda po talaga ng mga gown and clothing rentals. Makikita po sila sa Star Mall, San Jose del Monte. Shout out din po kay Josephine Maningas, OJT po namin, na nag-celebrate ng birthday nitong March 17. Happy birthday. Ito po, napakagaling po talaga nitong batang ito. Hello, Josephine. Shout out. Shout out din po sa mga nakasama natin sa mga interviews sa CREST. Na pinamumunuan po ng CREST President Miss Juna Quevedo at sa Mr. and Miss City College natin na talaga namang pinakita kung bakit deserve nila ang titulo at corona bilang Mr. and Miss City College. Yan po. Shoutout din po from Direk Jello. Shoutout daw kay Tuki. Pagaling ka. Kasama niya ngayon ang kanyang fur mom na si Mia. Yan, saktong-sakto po sa ating Rabies Awareness Month. Shoutout po sa ating mga alagang hayop dyan. And ngayon po, kanina lang din po, ginawa po ang mass vaccination dito sa mass kapon dito sa ating motor pool kung saan ang target halos 1,000 aso ang binakunahan dito sa ating motor pool para po sa mga Sanosenyo pets ng mga Sanosenyo dito. Okay? Shoutout din po from Steph Pineda. Shoutout din kay Tucci. Mahal na mahal ka raw ni Mommy Steph mo. Yan po, and shoutout din po sa lahat ng patuloy na sumusuporta sa ating Thursday Habit. Siyempre, hindi po magiging posible ang mga ito kung hindi nyo po sinusuportahan at pinakikinggan ang bawat balitang ibinabahagi ng Public Information Office. Siyempre, bago po tayo magtapos, may mga sariling shoutout din po ako. Shoutout din po kay sa aking lovely parents, mama at papa na nanonood ngayon. Maraming salamat sa suporta. Kay Wormy at kay Lucky na sobrang mahal ko. Sa Team A, na love ko. At siyempre, kay A, thank you so much. Sa banyo, pamilyang San Jose. At dyan po nagtatapos ang ating makabuluhang talakayan sa PIO Live. Kung saan ang balita ay malinaw, ang impormasyon ay tama, at ang opinyon ay may saysay. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtutok at pakikiisa. I-like, i-share, at huwag kalimutang i-follow ang official Facebook page ng Public Information Office. Dahil dito, updated ka na, legit pa ang balita. Sa ngalan po ng aming PIO Head Brian G. Ocampo at ng magkatuwang sa serbisyo Mayor Ati Dida Robes at Congressman Arthur Robes, ako po si Jeff Andrade at ito ang PIO Live. Magandang araw, Arya Sanusenyo.